Natatandaan niyo po ba yung unang tanong ng mga magulang natin nung tayo ay nagkakaulirat na bilang bata? Nung tayo ay mag-aaral na, halimbawa sa kinder o sa nursery, aapa ka ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ano yung madalas na tinatanong sa atin nung mga kamag-anakan natin, mga kaibigan ng mga magulang natin? Ano yung tanong? Ano ang gusto mong maging? Naalala niyo po yon? Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Ayan. Parang Little Miss Philippines yan, ano? Namimiss na natin, ano? Anong gusto mong maging paglaki mo? Anong sinagot po ninyo? Naalala ninyo? Gusto kong maging doktor para gamutin ang may sakit. Ganun yan. Gusto kong maging teacher. Gusto kong maging engineer. Ayan, ano? Napakaganda pong simula iyon, in fact. Ang totoo po yan, iyon ay napakagandang pagsisimula sa mga batang nagsisimula ng magkaisip. No? Na ang unang maganda pong maitalaga o maging malinaw sa kanila, ano yung pangarap nila? Ano yung gusto nilang maabot? Ang ganda nun. Ano yung gusto nilang marating? Ano yung iyong dream? Yun eh. Pag tinanong tayo, ano gusto mong maging ng bata tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating mga magulang na tignan, i-clarify na kung ano yung ating pangarap, the end goal. Ano yung nais natin sa hinaharap sa kinabukasan. Tama po? Yun nga lamang po, parang doon na natapos yung ating pag-iisip. Doon na natapos. Okay, malinaw sa atin, gusto kong maging ganito, maging ganyan, pero sa mga susunod na mga taon, hanggang nagkolehiyo ka, hanggang nakatapos ka, hanggang nakapagtatrabaho ka na, meron dapat tayong linawin sa ating mga sarili. Ano yon? Paano marating yung pangarap na yon? Diba? Maganda't maliwanag na sa atin, bata pa, kung ano yung gusto nating marating. Pero, dapat ito ay susundan agad noong tanong na, ano ang mga dapat kong gawin para marating iyon? Kasi kung minsan ito ang pangarap natin, bata pa, pero yung buhay natin, parang walang direksyon. Para tayong dahon na kung saan hipa ng hangin, dun tayo. Dapat po, sa mga susunod na taon ng buhay natin, aalamin natin ano yung mga dapat kong gawin. Ano yung mga sakripisyo na dapat kong tanggapin para marating ko yung aking pangarap. Di ba? Yun po yun eh. Kaya madalas, hanggang pangarap na nga lang daw, hindi naman marating at matupad. Bakit? Hindi kasi naging malinaw yung mga daan, yung mga iba't ibang yugto, pangyayari sa buhay na dapat mong tanggapin, na dapat mong maranasan para marating ito. Bakit ko po tinatanong ito? Tingnan yung Ebanghelyo. Ano sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Kung gusto nino mang sumunod sa akin, ano ang sabi? Limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ng krus at sumunod sa akin. So binigyan na ng Panginoon. At the very start, yung mga gustong mga disipulo ko, maging bahagi ng aking kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Limutin ang kanyang sarili. I-deny ang ating sarili, yung mga hilig, mga layaw, mga pita. Lahat ng tulak sa atin, palayo. Limutin ang sarili. Ano sabi? Pasanin ng krus. So may sakripisyong sinasabi ang Panginoon. Hanggang marating natin ang pagiging disipulo, ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos. Diba? In one sentence, sinabi ng Panginoon, ito ang gustong mong marating, pero dadaanan mo ito. Ayan.
Salamat sa Diyos, tayo mga Pilipino, sanay tayong yumakap ng kanya-kanyang krus. Salamat sa ating sa Diyos. Tayo mga Pilipino, handa tayong dumaan sa mga pagsubok, magtiis, magsakripisyo. Handa tayong ipagpaliban yung karangyaan, yung extravagance, magtipid, gumastos ng tama, dahil meron tayong pangarap. Yun ang maganda po sa atin. Ano po? Ang mga Pilipino sanay sa pagtitiis. At alam niyo naman po, marami na kayong kwentong narinig. Dahil sa pagtanggap ng buhay na puno ng pagtitiis sa sakripisyo, maraming pangarap ang naabot. Yun nga lang kailangan nating ipaalala lagi sa ating sarili. Alam po ninyo, maibahagi ko lamang po wala po sa isip ko ang magpare. Nung ako po ay nagbinata na, ang gusto kong tahakin na buhay ay yung buhay ng aking 5 nakatatandang kapatid. Ito ay ang buhay pag-aasawa at buhay pagpapamilya. No? Yun nga lamang po, yung inaabot kong yon ay marami kong dinaanang hindi maganda. Nagbuhay binata ako. So alam nyo na. Kung ano man yung nasa isip ninyo, yun na yun. Buhay binata. Siyempre, barkada, labas dito, labas doon. May mga dalaga dyan. Hindi naman ako kapugian. Dinadaan ko na lang sa apil. So, wala. Magulo po. No? Magulo. Bagamat nagsimula akong maglingkod sa Panginoon at that time, a very young age, pero parang marami kong gustong puntahan. Until I reach a certain age na biglang nagkaroon ng pagliwanag kung ano ang gusto kong maging talaga. At ano yon? Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gusto kong paglingkuran siya buong buhay ko. Alam nyo, nung na-clarify, nung lumiwanag sa isip ko yon, napakadali pala. Hindi ko kailangang subukan ng iba't ibang bagay. Hindi ko kailangang puntahan ng iba't ibang lugar. Hindi ko kailangang pangarapin na maging ganito, maging siya, maging ganito. Hindi. Nakita ko na ang dapat ko palang suungin ay ang hamon ng pagsasaliksik kung saan ako tinatawag ng Diyos hanggang nakita ko ang seminaryo. Yun ang para sa akin. Maaaring sa iba, ang maglingkod sa Panginoon buong buhay ay pag-aasawa, pagpapamilya o pagiging forever single. Pero nagkataon po sa akin, ang nakita ko ay ang daan ng pagpapare. At yun ang nagbigay sa akin ng kapayapaan, kapanatagan ng isip at kalooban at hindi masukat na kaligayahan. Dahil alam ko na kung ano ang nais kong maging at nakita ko rin yung daan patungo doon. And now, I cannot be happier than today. Kapapasok lang po natin ng Kwaresma. Ang tanong ko po sa inyo, ano gagawin nyo ngayong Kwaresma? Anong gagawin po ninyo? Kung nasaan ang tao, nandun ako. Ay, magbibisita iglesia, magbibisita iglesia din ako. Ay, magbibiyernes Santo, puprosesyon din ako. Pero sana po, ang akin lamang, linawin po natin sa sarili natin, ano ang gusto mong maging pagkatapos ng Kwaresma? Ano ang gusto mong makamtan? After 40 days, ano ang gusto mong maging, makuha, makamtan, pagdating nun? Nang sa gayon, lahat ng gagawing desisyon natin ay magagabayan. Magiging tama, there will be no wastes, magkakaroon ng higit na kahulugan yung ating pagmimisa, pagtitiis ng init, pag-stations of the cross, pagpuprosesyon, pag-aayuno, pagdarasal. Magkakaroon ng halaga
at kahulugan ito. Dahil malinaw sa atin kung ano ang gusto nating marating at maging pagkatapos ng 40 araw ng Kwaresma. Ano ang gustong maging? Bilang isang mananampalataya ng Diyos. Bilang isang tao, ano ang gusto mong maging? Pagkatapos ng Kwaresmang ito, pagdating ng dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ano ang gusto mong maging?